Liham pang negosyo. Ito ay isang formal na sulatin na ipinadadala sa isang tao, grupo, organisasyon, institusyon o kumpanya. Nagsisilbi itong transaksyon sa nais na hilingin o gawin ng sumulat. Ang liham pang negosyo kay formal na siya nga sulat nga ginapadala sa usa ka tawo, grupo, organisasyon, institusyon or kumpanya. Nya nagsisilbi siyang transaksyon kung nakay gusto nga himuon or pangayuon. Layunin, makapag-ugnay, magpahayag ng intensyon, manghikayat, magbigay ng impormasyon, makipagsunduan sa iba pang negosyante o kumpanya. Ang layunin sa liham pang negosyo kay makapangagni, makahatag og mga impormasyon, magpahayag sa imong intensyon kung anong giobra na nimo nga sulat, katangian o kaligasan, profesional, organisado, maayos ang pagkabuo ng mga pangungusap, malinaw, kaya-aya sa pagbabasa, tumpak. At ang liham pang negosyo kay profesional, sakto ang pagkahimo sa mga pangungusap, klaro, naka-organize imong mga pangungusap, dapat nindot siya pagbasa. Mga bahagi ng liham pang negosyo, pamuhatan. Dito nakasulat ang pinanggalingan ng sulat. Ito ay ang address ng sumulat at maaaring idagdag sa ibaba ang numero o email. Ang pamuhatan kay dala na siya nakasulat kung asa gikan ang sulat or address na siya sa nagsulat o pwede po idungag sa nagsulat ang ihang contact number o email. Katunguhan. Ito ay ang address ng padadalhan ng sulat. Kinakailangan na kumpleto ang address na isusulat. Ang patunguhan kay mono siyang address kung kasi padalhan mo sa sulat. Dapat kumpleto ang address na mo isulat. Bating pambungad. Ito ay formal na pagbati. Maaring ito ay mag-umpisa sa mahal na at sinusundan ng apelyido ng susulatan. Maaaring ilagay rin ang titulo sa apelyido ng padadalhan ng sulat. Ang pagbati nga imong isulat sa ang katawan. Balik ka ng example, mahal na or Ginoo, ngaynana ang bating pambungad. Katawan. Dito nakasulat ang nais sasabihin o ipaalam. Tandaan na sa unang talata ng liham ay malinaw ang nais na sabihin. Dapat na magalang ang pagkakasulat. Sa katawan, dili makabutang og unsa ang imuhang gusto ipabalo or isulti. Na dapat sa una-una nimong talata kay klaro na og unsay purpose nimo nganong gisulat na nimo nga liham. Na dapat magalang ang imong pagkasulat. Lagda. Inilalagay dito ang buong pangalan ng sumulat at may lagda sa itaas nito. Ang lagda kay mao na siya pinakaulitan nga bahagi ng liham pang negosyo. O ang nakabutang sa lagda kay pangalan o pirma sa nagsulat. Mga format, block style. Ang pamuhatan, patunguhan, bating pambungad, pamitagang pangwakas, ug lagda kay naa sa wala. Ang katawan niya kay walay indention, tupong ra siya sa bating pambungad. Semi-block style. Ang pamuhatan kay naa sa tuo. Ang patunguhan, bating pambungad, pamitagang pangwakas,
ug lagda kay naa sa wala, ni ang katawan niya kay naa na intensyon. Modified black style. Ang pamuhatan kay nara Japon sa tuo ang patunguhan dating pambungad, pangitagang pamwakas ug lagda kay naa sa wala, ni ang katawan niya kay wala na koy intensyon. Anyo o uri ng liham pang negosyo. Una, liham ng aplikasyon. Ginagamit ito para mag-apply sa isang posisyon o trabaho sa isang kumpanya. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa aplikante, kanyang kwalifikasyon at motibasyon para sa posisyon. Ang liham ng aplikasyon kay ginagamit na siya kung mo-apply ka sa usa ka kumpanya. Liham ng pagbibenta. Ginagamit ito upang magtangkang magbenta ng produkto o serbisyo sa isang kliyente o kumpanya. Ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa produkto o serbisyo, mga benepisyo at presyo. Ang liham ng pagbenta kay kanang ginagamit na siya ug nakay kanang gusto nga ibaligya ang nga produkto or serbisyo sa imong kliyente or kumpanya. Na ang unod sa imong liham ng pagbibenta kay kanang mga benepisyo, ang presyo sa produkto ug ang impormasyon tungkol sa produkto. Liham ng pasasalamat. Ginagamit ito upang magpaalam o magpasalamat sa isang kliyente o kumpanya matapos ang isang transaksyon o negosasyon. Ito ay nagpapahayag ng pagpapahalaga at pagkikilala sa kanilang suporta o pagkikipag-ugnayan. Ang liham ng pasasalamat kay kanang nangayo ka, ginagamit na siya para mangayo kag pasalamat sa usa ka kliyente or kumpanya pagkahuman sa inyong transaksyon o negosasyon. Liham ng paanyaya. Ginagamit ito upang imbitahin ang isang individual o grupo sa isang pagtitipon, okasyon o pulong. Ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa petsa, lugar, oras at iba pang mahalagang impormasyon. Ang liham paanyaya kay kanang ginagamit na siya ug kanang nakay gusto i-invite nga tawo ug ang unod sa liham ng paanyaya ang petsa, lugar, oras ug uban pa nga mga impormasyon. Liham ng rekomendasyon. Ginagamit ito upang magbigay ng positibong pagsusuri o rekomendasyon tungkol sa isang individual o kumpanya. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mga aplikasyon sa trabaho o mga hiling para sa mga oportunidad sa negosyo. Ang liham ng rekomendasyon kay nakay gusto i-recommend ba or idungag. Mo siya ang ang format niya kay black style kay naa sa wala kanang wala intensyon ng iyahang katawan.